Gaano kasakit para sa isang ina ang ituring na estranghero sa loob ng bahay na siya mismo ang nagpundar? Gaano kalupit ang mga anak na pinakain mo ng iyong pawis at luha, ngunit pagdating ng araw ay itatapon ka na parang isang sirang kagamitan? Matapos ang 3 araw na pagdarasal sa malayo para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, umuwi si Corazon na may ngiti sa mga labi. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi yakap kundi mga kahon ng kanyang gamit na nakatambak sa labas. At ang altar ng kanyang yumaong asawa, ang sagradong alaala ng kanilang tahanan, ay wala na sa dati nitong kinalalagyan. Ang boses ng kanyang panganay na si Dario ay kasing lamig ng yelo, walang utang na loob, walang hiya. Sa isang iglap ang matalinong accountant na si Corazon, ang babaeng nagligtas sa kabuhayan ng lahat ay binansagang ulyanin at baliw ng sarili niyang mga dugot laman. Ginamit nila ang mismong sistemang binuo niya para burahin ang kanyang pangalan sa sarili niyang kasaysayan. Ngunit akala nila ay tapos na ang laban. Hindi nila alam ang isang inang nasugatan ng puso ay mas matalas pa sa anumang dokumentong pinirmahan. Ito ang kwento ng pagtataksil ng pagbangon at ng hustisyang sisiklab sa gitna ng kalsada. Humanda kayong magalit, umiyak at muling maniwala na sa huli, ang bawat patak ng luha ng isang ina ay may katumbas na karma. Mahindi ka na rito nakatira. Nakaimpake na ang mga gamit mo at nailipat na namin sa nursing home. Ang mga salitang iyon mula sa kanyang panganay na si Dario ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa puso ni Corazon. Mas masakit pa rito nang makita niyang ang altar ng kanyang yumaong asawa, ang tanging alaala ng kanilang pagmamahalan, sa loob ng 4 na dekada, ay wala na sa dati nitong kinalalagyan sa sala. Sa halip, ang sagradong sulok na iyon ay puno na ngayon ng mga nakasalansang balikbayan boxes at mga plastic ng parcels para sa online business ng kanyang manugang na si Melissa. Kakarating lang ni Corazon mula sa Cebu. Suot pa niya ang puting blusa na may mantsa ng pawis mula sa mahabang biyahe at ang rosaryong binili niya sa Basilica del Santo Niño. Bitbit niya ang mga pasalubong na tuyo at otap para sa mga apo sa pag-aakalang isang mainit na yakap ang sasalubong sa kanya. Ngunit ang bumungad ay ang malamig na mukha ni Dario at ang mapanuring tingin ni Melissa na tila ba isang maduming basahan ang nanay na pumasok sa sarili nitong pintuan. Ano bang sinasabi mo, Dario? Nanginig ang boses ni Corazon. Nursing home, bakit ako pupunta roon? Ito ang bahay natin. Dito tayo tumira ng tatay mo mula nung mga bata pa kayo. Dito ko kayo pinalaki. Tita Corazon, relax lang po, singit ni Melissa, habang abala sa pag-scan ng mga barcode sa kanyang cellphone. Hindi man lang ito nag-abalang tumingin sa biyenan. Masyado na po kayong pagod. Sabi ni Dario, nitong mga nakaraang buwan ay nagiging ulyanin na kayo. Nakakalimutan nyo na ang mga gamit, baka mamaya ay makalimutan nyo pang patayin ang kalan at masunog itong bahay. Mas ligtas kayo roon sa pasilidad, may mga nurse na titingin sa inyo. Lumingon si Corazon sa paligid. Ang kanyang mga paboritong kurtina ay pinalitan na ng makukulay na disenyo ni Melissa. Ang mga litrato ng pamilya sa dingding ay wala na rin. Tila ba sa loob ng 3 araw niyang pag-alis para sa isang pilgrimage, ay unti-unti na siyang binura sa kasaysayan ng tahanang ito. Hindi ako ulyanin. Sigaw ni Corazon, pilit na pinatatag ang kanyang sarili. Accountant ako, Melissa. Ako ang nag-aayos ng lahat ng dokumento ng kooperatiba ng jeep ninyo. Ako ang naglabas ng pera para hindi kayo mabangkarote ng modernization. Dario, sabihin mo sa asawa mo na hindi ako aalis dito. Ngunit hindi sumagot si Dario sa paraang inaasahan niya. Sa halip, inabot ng anak ang isang folder na kulay asul. Sa loob nito ay ang dokumento ng bentahan ng lupa at bahay. Nakalagay doon na ang ari-arian ay naisalin na sa pangalan ng isang malaking kumpanya ng real estate sa Cebu. Nakalagay dito man na pumirma ka na sa digital transfer noong 1 linggo. Sabi ni Dario nang hindi tumitingin sa mga mata ng ina. Kailangan namin ng pondo para sa mga bagong unit ng jeepney. Akala namin ay naiintindihan mo, kaya mo nga inaprubahan ang transfer sa system. Diba? Namilog ang mga mata ni Corazon. Anong pirma? Wala akong pinipirmahan. At ang system na sinasabi niyo, ako ang gumawa niyan para protektahan ang pera ng mga trooper, hindi para nakawin ang bahay ko. Dito na pumasok si Nina, ang bunsong anak ni Corazon. Nakatungo ito at namumula ang mga mata. Ma, pasensya na po, pero kailangan din namin ng pambahad sa tuition ng mga bata.
Sabi ni Kuya payag ka naman daw. Sabi niya gusto mo na raw magpahinga sa isang tahimik na lugar. Nina pati ba naman ikaw? Halos pabulong na tanong ni Corazon. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ang mga anak na pinaglaanan niya ng bawat sentimo ng kanyang SSS pension at huling ipon ng mga anak na ipinaglaban niya ang kinabukasan, noong pumanaw ang kanilang ama, sila pa ang mismong nagtataboy sa kanya sa labas. Biglang lumabas ang ilang mga lalaking nakasuot ng puting uniforme mula sa likurang bahagi ng bahay. Mga taga-nursing home. Hawak nila ang isang stretcher at isang wheelchair. Dario, itigil niyo ito. Pagmamakaawa ni Corazon habang pilit na kumakawala ng hawakan siya ng isang lalaking nurse sa braso. Hindi ako baliw, hindi ako ulyanin. Mga anak ko kayo, paano nyo nagagawa ito sa akin? Mapara sa ikabubuti mo ito, ulit ni Dario, ngunit ang tono nito ay parang isang robot na walang pakiramdam. May dala kaming papel mula sa doktor. Sinasabi rito na meron kang early onset dementia. Hindi mo na alam ang mga ginagawa mo, ma. Kaya ang lahat ng pirma mo sa system nitong huling buwan ay kailangang dumaan sa amin bilang mga legal guardians mo. Dementia na nigas, si Corazon. Doon niya napagtanto ang lawak ng plano ng kanyang mga anak. Hindi lamang nila kinuha ang bahay. Kinuha rin nila ang kanyang karapatang magsalita at magdesisyon. Sa pamamagitan ng pagbansag sa kanya bilang may sakit, ginawa nilang walang bisa ang anumang pagtutol niya. Ipinagkanulo niyo ako, sabi ni Corazon, habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot. Ang sistemang binuo ko para sa inyo, ginamit niyo para lamunin ako. Dalhin na siya sa van. Utos ni Melissa sa mga nurse. At pakicheck nga kung lahat ng gamit niya ay nasa loob na ng mga boxes. Ayaw kong may maiwang kalat dito sa sala, may darating na interior designer bukas. Habang pilit na iniaakay si Corazon, palabas na daanan niya ang tambak ng basura sa kanto ng kanilang bakuran. Doon sa ibabaw ng mga tuyong dahon at sirang plastic, ay nakita niya ang picture frame ng kanyang asawang si Manuel. Basag ang salamin nito. Ang imahe ng taong nagpundar ng lahat ng ito ay nakadapa sa dumi. Isang matinding galit ang sumiklab sa dibdib ni Corazon. Huminto siya sa paglalakad at buong lakas na binawi ang kanyang braso mula sa nurse. Hinarap niya si Dario at Melissa na nakatayo sa veranda pinapanood ang kanyang pag-alis. Tandaan niyo ito, sabi ni Corazon. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay boses ng isang accountant na nakakita ng isang malaking pandaraya. Ang bahay na ito ay nakatayo sa pawis ng tatay niyo at sa dugo ng mga trooper na kasama namin sa hirap. Akala niyo ba ay ganoon lang kadaling burahin ang pangalan ko? Nagkakamali kayo. Dahil bago niyo pa man maisip ang mga panlolokong ito, alam ko na kung saan nakatago ang bawat sentimo at bawat lihim ng pamilyang ito. Tumalikod si Corazon at kusang sumakay sa van ng nursing home. Hindi na siya pumalag. Alam niyang kailangan niyang umalis muna para makapag-isip. Ngunit habang umaandar ang sasakyan palayo sa kanyang tahanan, hindi ang kalsada ang tinitingnan niya. Sa loob ng kanyang utak, sinisimulan na niyang buuin ang mga numero, ang mga petsa, at ang mga dokumentong magpapabagsak sa mga anak na nag-akalang ang isang inang nagmamahal ay isang inang madaling maloko. Sa sala ng bahay, muling bumalik sa pag-scan ng parcels si Melissa. Ngunit si Dario ay naiwang nakatayo sa tapat ng pintuan, tila ba naramdaman ang lamig na iniwan ng mga huling salita ng kanyang ina. Dario, huwag mo nang isipin yon, sabi ni Melissa habang tumatwa. Matanda na si Ma, wala na siyang magagawa. Tayo na ang may hawak ng lahat ng susi. Hindi alam ni Dario na ang pinakamahalagang susi, ang susing magbubukas sa tunay na katotohanan ng ari-arian ng kanilang ama, ay hindi kailanman nawala kay Corazon. Ang van ay tuluyan, nang lumingon sa kanto, dala ang isang inang sugatan, ang puso, ngunit gising na gising ang isipan para sa isang misyong babawi sa lahat ng kinuha sa kanya. Ang Bahay Pag-asa ay isang pangalang punong-puno ng kabalintunaan. Para kay Corazon, wala siyang nakikitang pag-asa sa loob ng malinis, ngunit napakatahimik na pasilidad na ito. Ang amoy ng disinfectant ay tila nanunuot sa kanyang balat, isang paalala na siya ay hindi na isang reyna ng sariling tahanan, kundi isang pasyenteng kailangang bantayan. Naroon siya sa isang maliit na kwartong may 2 kama. Ang tanging bintana ay nakaharap sa isang mataas na pader na may mga alambre sa itaas. Sa gabi, ang tanging naririnig niya
ay ang mahinang paghikbi ng kanyang kasama sa kwarto, isang matandang babaeng palaging tumatawag sa pangalan ng anak na 3 taon nang hindi bumibisita. Hindi ako katulad niya, bulong ni Corazon sa sarili habang nakatingin sa kanyang mga kamay. Hindi ako maghihintay sa wala. Kinabukasan bumisita si Melissa. Dumating itong may dalang isang basket ng prutas na tila ba galing sa isang mamahaling grocery store, ngunit alam ni Corazon na palabas lamang ito para sa mga nurse na nakatingin. Tita Corazon, kumusta po ang unang gabi niyo rito? Nakangiting tanong ni Melissa. Inilapag nito ang basket sa ibabaw ng maliit na mesa. Sabi ni Dario baka raw naninibago kayo, pero tingnan niyo naman ang linis dito. Di ba kaysa doon sa gara na maingay at laging amoy krudo? Melissa, alam nating dalawa kung bakit ako narito. Malamig na sagot ni Corazon. Hindi niyo na kailangang magpanggap. Nawala ang tamis sa ngiti ni Melissa. Umupo ito sa gilid ng kama at lumingon sa pintuan para matiyak na walang nakikinig. Sige tita, maging practical tayo. Alam naming may mga personal na savings account pa kayo bukod sa fund ng kooperatiba. At yung password sa digital vault ng mga lumang records ng Coop, kailangan namin yon. May mga pirma roon na kailangang i-update para sa transfer ng lupa. Napangisi si Corazon. Kaya pala kayo nagmamadali. Hindi pa pala buo ang transaksyon nyo sa kumpanya ng real estate. Kulang pa kayo ng mga dokumento. Huwag na po kayong maging matigas pa. Inis na sabi ni Melissa. May dokumento na kaming hawak na nagsasabing hindi na kayo fit magdesisyon. Kung hindi nyo ibibigay sa amin ng maayos, kukunin pa rin namin yan sa pamamagitan ng korte. Mas mapapabilis lang kung makikipagtulungan kayo. Mamatay muna ako bago nyo makuha ang huling piraso ng pinaghirapan namin ni Manuel. Sagot ni Corazon, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa talim. Umalis si Melissa na padabog ang mga paa, iniwan ang prutas na hindi man lang ginalaw ni Corazon. Ngunit bago matapos ang hapon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Mang Teban. Siya ang pinakamatandang trooper sa kooperatiba, ang taong kasama ni Manuel noong nagsisimula pa lamang sila sa 2 lumang unit ng jeepney. Pumasok siya sa pasilidad na nakasuot ng malinis na polo shirt, bit-bit ang isang lumang sombrero. Kumusta ka, Mareng Corazon? Mahinang tanong ni Teban nang makita ang kalagayan ng kaibigan. Narinig ko ang nangyari. Sabi ni Dario nagkasakit ka raw kaya kailangang magpahinga. Teban, alam mong hindi ako may sakit. Mahigpit na hinawakan ni Corazon ang kamay ng matanda. Ginawa nila akong bilanggo sa sarili nating bayan. Yumuko si Teban, tila nahihiya para sa mga anak ng kanyang kaibigan. Maraming gulo sa kooperatiba ngayon, Corazon. Marami sa mga trooper ang natatakot. Balita namin ay ibebenta na ang gara. Saan kami lulugar? Ang mga bagong unit na kinuha ni Dario napakataas ng hulog. Marami sa amin ang baon na sa utang dahil sa interes. Interes? Kunot nung tanong ni Corazon. Walang interes ang pautang ng Coop sa mga trooper. Galing yan sa pondo ng maintenance. Iyon ang sabi ni Dario, nagbago na raw ang patakaran simula nang i-digitize ang system, sagot ni Teban. Pero Corazon, may naalala ako. Noong buhay pa si Manuel, may binabanggit siyang sumpaan ng mga trooper. Isang lumang dokumento na nakatago raw sa ilalim ng sahig ng opisina mo sa gara. Sabi niya, iyon ang huling proteksyon ng kooperatiba kung sakaling may magtangkang sumira rito. Nabuhayan ng loob si Corazon. Ang saligang batas ng 1982. Isang dokumentong pisikal na may mga pirma ng dugo ng mga orihinal na miyembro. Sa modernong mundo ng digital signatures, nakalimutan na ng kanyang mga anak ang kapangyarihan ng lumang papel. Teban, kailangan mong hanapin ang dokumentong iyon, bulong ni Corazon, at kailangan ko ang cellphone ko. Kinuha ni Dario noong dinala ako rito. Huwag kang mag-alala, Mare, itong dala ko. Inabot ni Teban ang isang maliit at lumang smartphone. Hindi ito ang sayo, pero may SIM card ito na hindi alam ni Dario, at may isa pa. Inabot ni Teban ang isang lumang tablet na madalas gamitin ng mga apo ni Corazon sa gara. Naiwan ito sa ilalim ng upuan ng jeep ko noong nakaraang linggo. Alam kong ito ang ginagamit mo sa accounting. Nang makaalis si Teban, mabilis na binuksan ni Corazon ang tablet. Kinabahan siya. Kung binura na ni Dario ang kanyang access, wala na siyang magagawa. Sinubukan niyang mag-log-in sa master system ng kooperatiba. Access denied. Sinubukan niya ang pangalawang password. Access denied. Nagsimulang uminit ang kanyang mga mata sa takot. Ngunit bigla niyang naalala ang isang backdoor na ginawa niya noong binuo niya ang system, isang hidden account
na nakapangalan sa kanyang asawa si Manuel 1958. Ito ang account na hindi kailanman nalaman ni Dario dahil sa tingin ng kanyang anak, ang lahat ng ginagawa ng kanyang ina ay makaluma. Loading, bumukas ang dashboard. Doon sa harap ng maliit na screen bumulaga kay Corazon ang katotohanan. Hindi lamang pala bahay ang ninakaw sa kanya. Nakita niya ang mga sunod-sunod na transfer ng pera mula sa maintenance fund patungo sa isang pribadong bank account. Daan-daang libong piso na para sana sa mga bagong gulong at makina ng mga chopper ang nawawala. At ang mas malala, nakita niya ang petsa ng huling pirma sa bentahan ng lupa. Bukas ng hapon ang formal na turnover ng Gara sa kumpanya ng real estate. Ngunit may isang bagay na nakita si Corazon na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Isang notification sa System Pending Verification Manual Audit required for community-owned assets. Dahil ang lupa ay orihinal na nakarehistro bilang isang kooperatiba at hindi personal na ari-arian ang digital signature ni Dario ay hindi sapat. Kailangan ng system ng scan ng original na Articles of Cooperation. Akala nyo ay ulyanin ako? Bulong ni Corazon habang nakatingin sa screen ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa liwanag ng tablet sa gitna ng madilim na kwarto. Hindi nyo alam na ang system na ginawa ko para protektahan ang mga chopper ang siya ring sisira sa inyo. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang isang nurse na may dalang tray ng gamot. Lola Corazon, oras na para sa pampatulog nyo. Mabilis na itinago ni Corazon ang tablet sa ilalim ng kanyang unan. Salamat, iho. Pero sa tingin ko hindi ko na kailangan ng pampatulog. Ngayon pa lang ako totoong nagising. Nang makaalis ang nurse, kinuha ni Corazon ang cellphone na binigay ni Teban. Nag-type siya ng isang mensahe sa isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang dating kasamahan sa accounting na ngayon ay nagtatrabaho na sa munisipyo. Ito si Corazon Manalo. Kailangan ko ng tulong mo para sa isang audit. Ngayong gabi rin. Alam ni Corazon na bukas sa oras na pumasok ang mga bulldozer sa Gara, hindi lamang ang pader ng kanyang bahay ang mawawasak. Mawawasak din ang maskara ng kanyang mga anak. Sa loob ng madilim na kwarto ng bahay Pag-asa, ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na screen ng tablet na nakatago sa ilalim ng kumot ni Corazon. Ang kanyang mga daliri, bagamat may bahagyang panginginig, dahil sa katandaan, ay mabilis na gumagalaw sa dashboard ng CoopTrack, ang system na siya mismo ang nagdisenyo para sa kooperatiba. Para kay Dario, ang system na ito ay isang tool lamang para sa mabilis na transaksyon. Ngunit para kay Corazon, ito ay isang buhay na organismo. Bawat numero ay may kwento. Bawat entry ay may bakas ng pawis ng mga chopper. At sa gabing ito, ang mga numero ay nagsusumigaw ng kataksilan. Diyos ko, Dario! Bulong ni Corazon. Ang kanyang hininga ay tila nagbara sa kanyang lalamunan nang makita ang kabuuan ng audit trail. Hindi lamang pala ang bahay ang nakataya. Sa loob ng 6 na buwan, unti-unting nililimas ni Dario ang Emergency Maintenance Fund, ang pondong nakatabi para sa aksidente o pagkakasakit ng mga chopper. Ang perang kinuha ay inililipat sa isang digital wallet na may pangalang DM Global Trading. Alam ni Corazon na walang ganitong kumpanya. Iyon ay isang dummy account na ginawa ni Dario para itago ang kanyang pagkatalo sa online gambling at maling investment. Umabot na sa 2 milyong piso ang nawawala. At ang mas masakit, nakita ni Corazon ang isang transaction log na may petsa noong nakaraang buwan. Isang malaking halaga ang inilipat sa pangalan ni Nina, ang kanyang bunsong anak. Pati ba naman ikaw, Nina, nakisawsaw ka rin sa nakauti? Tanong ni Corazon sa kawalan habang ang luha ay pumatak sa screen ng tablet. Eksaktong 9:00 ng gabi, dahan-dahang bumukas ang pinto. Inakala ni Corazon na ang nurse na naman iyon, kaya mabilis niyang itinago ang tablet. Ngunit ang boses na narinig niya ay pamilyar. Magising ka pa, si Nina. Pumasok ang bunsong anak na balot ng jacket, tila ba ayaw makilala ng mga staff sa labas. Namumula ang kanyang mga mata at bakas ang pagod sa kanyang mukha. Bakit ka narito, Nina? Pinayagan ka ba ng guardian ko? Sarkastikong tanong ni Corazon habang nakaupo sa kama. Umupo si Nina sa silya sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ng ina. Mapasensya na po, pinuslit ko lang ang pagpunta rito, hindi alam ni Kuya Dario. Bakit, Nina, natatakot ka bang malaman niyang binibisita mo ang baliw mong ina? Mahuwag niyo namang sabihin yan, hikbi ni Nina. Ginagawa lang naman ni Kuya ang lahat para sa atin. Sabi niya malulubog tayo sa utang kung hindi natin ibebenta ang lupa. At kailangan niyo raw ng espesyal na atensyon dahil nakakalimot na kayo.
Tinitigan ni Corazon ang kanyang anak sa mga mata. Nina, tignan mo ako. Sa tingin mo ba ay hindi ko na alam ang ginagawa ko? Sa tingin mo ba ay nakalimutan ko na kung paano ko kayo itinaguyod noong mamatay ang tatay nyo? Hindi makatingin ng diretso si Nina. Makailangan ko rin ng pera. Ang asawa ko, nawala ng trabaho. Si kuya lang ang nag-aabot ng panggastos para sa mga apo nyo. Sa pamamagitan ng pagnanakaw sa pondo ng mga trooper, mabilis na tanong ni Corazon. Nagulat si Nina. Anong pagnanakaw? Nakita ko ang system, Nina. Alam ko ang tungkol sa transfer sa pangalan mo. 200,000 piso. Iyon ba ang presyo ng pananahimik mo habang itinatapon ako rito? Biglang napaatras si Nina, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Anong transfer, ma? Wala akong tinatanggap na ganong kalaking pera. Ang binibigay lang sa akin ni kuya ay pambayad sa kuryente at tubig, minsan ay 10,000 lang. Kumunot ang noo ni Corazon. Kung hindi tinanggap ni Nina ang pera, ibig sabihin ay ginamit lamang ni Dario ang pangalan ng kapatid niya para maging shield kung sakaling magkaroon ng audit. Isang tuso at maduming laro. Nina, makinig ka sa akin. Mahigpit na hinawakan ni Corazon ang balikat ng anak. Ginagamit ka lang ni Dario. Ginamit niya ang pirma mo para palabasin na kasabwat ka. Bukas ibebenta na nila ang gara. Kapag nangyari yon, hindi lang ako ang mawawalan. Lahat tayo, pati ang mga trooper na itinuring nating pamilya, ay babagsak. At ikaw ang ituturo niyang nagnakaw ng pondo. Nagsimulang manginig si Nina. Hindi magagawa ni kuya yon sa akin. Ginawa niya nga sa sarili niyang ina, Nina. Bakit sa tingin mo ay ititira ka niya? Bago pa makasagot si Nina, nakarinig sila ng yabag ng mga sapatos sa hallway. Ang boses ni Dario ay narinig na nakikipag-usap sa head nurse sa labas. Nina, magtago ka sa banyo ngayon na, bulong ni Corazon. Mabilis na pumasok si Nina sa banyo at isinara ang pinto. Humiga si Corazon at nagkunwaring natutulog. Pumasok si Dario kasama si Melissa. Amoy alak ang kanyang anak, tila ba nagdiriwang na para sa turnover bukas. Tignan mo siya, Melissa, tulog na ang matanda. Sabi ni Dario habang nakatingin sa ina. Sabi sa'yo dito siya nababagay, tahimik, walang pakialam sa mundo. Sana lang ay hindi na siya magising bukas ng hapon hanggat hindi natatapos ang pirmahan sa kumpanya. Sagot ni Melissa. Dario, siguraduhin mong hindi makakalabas ang balitang ito sa barangay. Kapag nalaman ng mga trooper na hindi sa kanila mapupunta ang share, baka mag-riot ang mga yon. Huwag kang mag-alala. Bukas pagkatapos makuha ang tseke, lilipad na tayo papuntang Manila. Bahala na sila rito. Tumawa ng mahina si Dario. Pagkaalis ng dalawa, lumabas si Nina mula sa banyo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagsisisi. Ngayon ay narinig na niya ang totoong plano mula mismo sa bibig ng kanyang kapatid. Anong gagawin natin? Taong mo amwat aringkid natin? Tanong ni Nina, ang boses ay puno ng determinasyon. Naupo si Corazon, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng dilim. Kailangan nating lumabas dito, Nina. Ngayong gabi rin, kailangan nating mahanap si Teban at ang original na Articles of Cooperation. Pero maraming guard sa labas at ang nurse chine-check ka bawat oras. Hindi nila alam ang isang bagay tungkol sa akin, Nina. Ngumiti ng mapait si Corazon. Accountant ako, alam ko kung paano maghanap ng leak sa system. At ang bahay Pag-asa na ito may leak sa schedule ng mga guard sa likurang gate tuwing 12:00 ng madaling araw. Binuksan ni Corazon ang tablet at nag-send ng huling command sa Coop Track system. Isang command na maglalock sa lahat ng pondo ng kooperatiba sa loob ng 24 na oras, isang safety freeze, na tanging ang master admin lamang ang makakapag-alis. Ngayon, Dario, subukan mong kunin ang tseke bukas na walang pondo sa system, bulong ni Corazon. Ang anino ni Corazon sa dingding ay tila lumaki. Hindi na siya ang matandang ulyanin na itinapon sa nursing home. Siya na muli ang accountant na handang ayusin ang isang maling entry sa buhay ng kanyang pamilya. Tahimik ang gabi sa bahay Pag-asa, ngunit sa loob ng isipan ni Corazon, ang bawat sandali ay puno ng ingay ng mga alaala. Nakaupo siya sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang kanyang sariling mga kamay sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang mga kamay na ito ay tuyo-kulubot at may mga bakas ng kalyo, mga saksi sa 4 na dekada ng pagtatrabaho bilang accountant at pag-aalaga sa pamilyang ngayon ay tumalikod sa kanya. Handa na ang lahat, bulong ni Nina, habang dahan-dahang isinisilid ang ilang mahahalagang gamit ni Corazon.
Sa isang lumang backpack. Nakaidlip na ang nurse sa station. May 10 minuto tayo bago ang susunod na round. Hindi agad sumagot si Corazon. Hinawakan niya ang kanyang kaliwang palasingsingan kung saan naroon ang marka ng kanyang singsing sa kasal na kinuha ni Melissa para linisin daw, ngunit alam niyang hindi na maibabalik. Naalala mo ba, Nina? Mahinang simula ni Corazon. Noong graduate ang Kuya Dario mo sa kolehiyo, 5 taon akong hindi bumili ng bagong sapatos. Ang suot ko noon sa graduation niya ay ang sapatos na ginamit ko pa nung ikinasal kami ng tatay mo. Pininturahan ko lang ng itim na pentel pen ang mga gasgas para hindi mapansin ng mga bisita. Gusto ko kasi siya ang pinakagwapo sa entablado. Napahinto si Nina sa pag-iimpake. Yumuko siya, ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa pagpipigil ng iyak. Mahuwag na po nating pag-usapan yan. Gusto kong pag-usapan, Nina. Gusto kong maalala. Patuloy ni Corazon, ang kanyang boses ay puno ng pait at pagmamahal. Noong mamatay ang tatay niyo, ang gara lang ang natira sa atin. Maraming gustong bumili noon dahil malaki ang utang natin sa bangka. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng mawala ang pinaghirapan ni Manuel. Nagtrabaho ako hanggang 2:00 ng madaling araw, bawat gabi nag-aayos ng libro ng kooperatiba habang kayong tatlo ay mahimbing na natutulog sa tabi ko. Bawat sentimo na pumasok sa pamilyang ito dumaan sa pagtitipid ko. Tumingin si Corazon sa anak, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha. Hindi ko kayo pinalaki para maging magnanakaw. Pinalaki ko kayo para maging marangal. Kaya ang sakit na ang mismong mga kamay na pinakain ko, ang siya ring nagtulak sa akin sa madilim na sulok na ito. Mapatawad po! Lumuhod si Nina sa harap ng ina at isinubsob ang muka sa kandungan nito. Naging mahina ako. Natakot ako kay kuya. Pero ngayong gabi itatama ko na ang lahat. Ilalabas kita rito. Hinaplos ni Corazon ang buhok ng anak. Sa kabila ng lahat, si Nina pa rin ang kanyang bunso. Ang galit niya ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Alam niyang hindi sapat ang luha para mabawi ang kanyang dignidad. Kailangan niya ng aksyon. Naalala ko ang huling bilin ng tatay mo bago siya malagutan ng hininga. Sabi ni Corazon, tila nakikita ang mukha ni Manuel sa dilim. Sabi niya, Coring, alagaan mo ang gara. Huwag mong hahayaang mawala ang bahay ng mga super. Yun ang pangakong binali ng kuya mo. At yun ang pangakong tutuparin ko ngayong gabi. Tumayo si Corazon. Kahit masakit ang kanyang mga kasukasuan, pilit niyang itinuwid ang kanyang likod. Isinuot niya ang kanyang lumang cardigan at kinuha ang tablet na naglalaman ng kanyang huling alaslaban kay Dario. Tara na, Nina, sabi ni Corazon sa tono ng isang commander na handa nang sumabak sa giyera. Ito na ang huling gabi ko sa kulungang ito. Dahan-dahan silang lumabas ng kwarto. Ang hallway ay tahimik, ang tanging tunog ay ang mahinang ugong ng aircon at ang kanilang sariling mga hininga. Sa dulo ng pasilyo nakita nila ang head nurse na nakasandal sa counter, mahimbing na natutulog sa harap ng isang nakabukas na logbook. Mabilis ngunit maingat silang dumaan patungo sa emergency exit sa likod. Paglabas nila sa malamig na hangin ng gabi, naramdaman ni Corazon ang panunumbalik ng kanyang lakas. Ang bawat hakbang palayo sa gusaling iyon ay tila nagtatanggal ng bigat sa kanyang dibdib. Narating nila ang likurang gate kung saan ang isang luma at kalawanging jeepney ay naghihintay. Sa driver's seat nakita ni Corazon ang pamilyar na anino ng sombrero ni Mang Teban. Mareng Corazon, narito na kami, pabulong na tawag ni Teban. Bilis, baka may makakita sa inyo. Sumakay si Corazon sa harap sa tabi ni Teban. Ang amoy ng krudo at lumang leather ng upuan ay tila musika sa kanyang ilong. Ito ang amoy ng kanyang buhay. Ito ang amoy ng katotohanan. Ngunit bago pa man ma-start ni Teban ang makina, isang malakas na flashlight ang tumama sa kanilang windshield mula sa loob ng bakod ng nursing home. Hoy, sino yan? Anong ginagawa niyo riyan? Sigaw ng isang security guard na mabilis na tumatakbo patungo sa gate. Teban, paandarin mo na. Sigaw ni Nina mula sa likod. Umugong ang makina ng jeep, umusok ang tambutso at sa isang mabilis na pag-atras at pagharurot iniwan nila ang bahay Pag-asa sa gitna ng kadiliman. Napahawak si Corazon sa dashboard habang humaharurot sila sa kalsada ng Cebu. Tumingin siya sa side mirror at nakita ang maliit na gusaling iniwan niya. Sa kanyang isipan, alam niyang ang pagtakas na ito ay simula pa lamang. Bukas pagputok ng araw, hindi na siya ang biktima. Siya na ang magiging bagyo na sasalubong sa kasakiman ng kanyang sariling dugo. Saan tayo pupunta, Maring? Tanong ni Teban
habang mahigpit ang hawak sa manibela. Sagara Teban, sagot ni Corazon. Ang kanyang mga mata ay nakapokus sa kalsada sa harap. Pupunta tayo sa bahay ko, dahil oras na para palayasin ang mga anay na sumisira sa pundasyon nito. Ngunit sa gitna ng kanilang pagmamadali, napansin ni Nina ang isang sasakyang sumusunod sa kanila mula sa malayo. Isang itim na SUV na pamilyar ang plate number. Si Kuya Dario, bulong ni Nina na may halong takot. Sinusundan niya tayo. Huminga ng malalim si Corazon. Hindi siya natakot. Sa halip isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hayaan mo siyang sumunod, Nina. Mas mabuti kung naroon siya kapag binuksan ko ang pintuan ng katotohanan. Ang haging ng hangin sa bukas na bintana ng jeepney ay tila sumasabay sa mabilis na pintig ng puso ni Corazon. Sa likod nila ang mga ilaw ng itim na SUV ni Dario ay tila mga mata ng isang mandaraget na hindi tumitigil sa pagtugis. Teban, pumasok ka sa eskinita ng Barangay San Roque, utos ni Corazon habang nakatingin sa side mirror. Mari masikip doon, baka sumabit ang jeep, sagot ni Teban. Yun ang plano. Alam mo ang bawat lubak dito, Teban. Si Dario sa Manila na lumaki ang isip niyan. Hindi niya alam ang pasikot-sikot sa sarili niyang bayan. Sinunod ni Teban ang utos. Sa isang matalim na pagpihit ng manibela, pumasok ang lumang jeep sa isang makitid na daan na halos sumasagi na sa mga pader ng mga bahay. Ang SUV ni Dario ay napilitang magmabagal na tatakot na magasgasan ang mamahaling pintura nito. Sa loob ng ilang minuto ang malalaking ilaw sa likuran nila ay naglaho. Nawala natin sila, masigaw ni Nina na may halong kaba at tuwa. Hindi pa tayo tapos, Nina. Doon tayo sa likod ng garadumaan, sabi ni Corazon. Teban, tawagan mo ang lahat ng trooper na gising pa. Sabihin mo ang Anay Corazon nila ay nagbabalik. Pagdating nila sa garaang paligid, ay nababalot ng kadiliman maliban sa ilang bumbilya na nagbibigay ng madilaw na liwanag sa mga nakaparadang jeepney. Ang amoy ng langis at goma ay sumalubong kay Corazon. Bumaba siya sa jeep nang may determinasyong hindi nakita sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Ilang mga trooper ang lumabas mula sa kani-kanilang mga sasakyan. Kuskus ang mga mata dahil sa pagkagulat. Lola Corazon, akala niyo ba ay ulyanin na ako? Putol ni Corazon sa kanila. Mga anak, makinig kayo sa akin. Ibebenta na ang lupang ito bukas. Ang gara na itinuring nating tahanan ay gigibain para sa mga gusaling hindi naman tayo ang makikinabang. Hahayaan niyo ba yon? Nagkaroon ng bulungan sa mga trooper. Ang galit at kalituhan ay mababakas sa kanilang mga mukha. Si Mang Teban ay tumayo sa tabi ni Corazon. Mga kasama, alam niyo kung paano tayo itinaguyod ni Manuel at Corazon. Ngayon ang sarili nilang anak ang gustong magbenta sa atin. Maniniwala ba tayo sa mga kasinungalingan ni Dario? Hindi, sigaw ng isang batang trooper. Pero may hawak siyang papel, Lola Corazon. Sabi niya legal ang lahat. Legal ang papel pero illegal ang kaluluwa ng transaksyong ito, sagot ni Corazon. Teban, ang opisina, ngayon na. Mabilis silang nagtungo sa lumang opisina sa dulo ng gara. Ang pintuan ay may bagong padlock, ngunit hindi ito naging hadlang. Kinuha ni Teban ang isang malaking tire iron at sa isang malakas na hampas nawasak ang kandado. Pumasok sila sa loob. Amoy alikabok at lumang papel ang silid. Mabilis na nagtungo si Corazon sa ilalim ng kanyang dating lamesa. Lumuhod siya sa sahig at kinapa ang mga dugtong ng kahoy. Dito yon inilagay ni Manuel kung bulong ni Corazon. Gamit ang isang maliit na kutsilyo, dahan-dahang tinuklap ni Nina ang isa sa mga tabla ng sahig. Sa ilalim nito nakita nila ang isang metal na kahon na nababalot ng plastic. Nanginginig ang mga kamay ni Corazon nang buksan ito. Sa loob ay naroon ang isang makapal na dokumentong may titulong Articles of Cooperation and Perpetual Trust of the Manalo Transport Group, 1982. Ang mga pahina ay madilaw na, ngunit ang mga pirma sa huling pahina ay malinaw pa rin ang mga pirma ng 30 orihinal na trooper, kabilang ang pirma ni Manuel na may bahid ng dugo ayon sa kanilang tradisyon noon. Narito ang katotohanan. Sabi ni Corazon, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Nakalagay dito ang lupang ito ay inalienable trust of the members. Hindi ito pwedeng ibenta ng kahit sinong manalo nang walang pahintulot ng 75% ng mga miyembro. Kahit pirmahan pa ni Dario ang lahat ng digital transfer sa mundo, basura ang mga iyon kung wala itong papel na ito. Biglang bumukas ng malakas ang pintuan ng opisina.
Naroon si Dario hinihingal pawis na pawis, at ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Sa likod niya ay si Melissa at 2 security guards. "Matama na ang kalokohang ito," sigaw ni Dario. "Ninanakaw niyo ang dokumento ng kooperatiba guards, kunin niyo sa kanya ang kahon na yan. Ang matandang yan ay may demensya, hindi niya alam ang hawak niya." Lalapit sana ang mga guards ngunit mabilis na humarang si Mang Teban at ang 10 pang mga troopers sa pintuan. Ang kanilang mga katawang sanay sa hirap at pagmamaneho ay nagsilbing pader sa pagitan ni Corazon at ng kanyang anak. "Dario, huwag mong subukan," babala ni Teban. "Hindi na ito usapin ng pamilya lang. Usapin na ito ng aming kabuhayan." Naglakad si Corazon patungo sa harap, hawak ang lumang dokumento na parang isang bandila. Tinitigan niya si Dario ng diretso sa mata, isang tingin na nagpaliit sa kanyang anak. "Dario, anak kita. Pinakain kita, pinag-aral at minahal." Mahinahong sabi ni Corazon, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng awtoridad. "Pero ang pagnanakaw mo sa mga taong nagbigay sa iyo ng maginhawang buhay ay hindi ko mapapalampas. Ang akala mo ba ay ulyanin ako? Ang ulyanin ay ang taong nakalimot sa kanyang pinanggalingan. At ang taong iyon ay ikaw, hindi ako. Maibigay mo sa akin yan. Walang kwenta ang lumang papel na yan sa korte." Sigaw ni Dario bagamat bakas ang takot sa kanyang boses. "Kung walang kwenta ito, bakit ka nanginginig?" tanong ni Corazon. "Ninatawagan mo ang abogado ng kooperatiba. At Teban, ihanda ang lahat ng jeep. Bukas hindi bulldozer ang papasok dito. Bukas tayo ang pupunta sa munisipyo." Napatingin si Melissa kay Dario, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. "Dario, gawin mo ang paraan, mawawala ang cheque natin bukas." Ngunit huli na, ang mga trooper sa labas ay nagsimula ng mag-ingay, binubusina ang kanilang mga jeepney bilang tanda ng pagsuporta kay Corazon. Ang tunog ng mga busina ay tila isang babala na ang reyna ng kooperatiba ay muling nakaupo sa kanyang trono. Si Dario ay napasandal sa pader, tinitignan ng kanyang ina na tila ngayon lang niya ito nakilala ng husto. Ang matandang ulyanin na binalak niyang itapon ay naging isang higante sa kanyang paningin. "Ito ang huling babala ko, Dario," sabi ni Corazon habang papalabas ng opisina. "Umuwi ka na sa bahay habang may bahay ka pang mauuwian, dahil bukas ang bawat sentimong ninakaw mo ay ibabalik mo sa mga trooper na ito." Cliffhanger. Habang paalis si Corazon, isang itim na kotse ang huminto sa labas ng gara. Bumaba ang isang lalaking nakabarong, ang kinatawan ng kumpanya ng real estate. Ngunit hindi si Dario ang pinuntahan nito kundi si Melissa, at may iniabot na isang sobrang puno ng pera. Isang lihim na transaction na hindi alam ni Dario. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay hindi nagdala ng kapayapaan sa barangay San Roque. Sa halip, ang bawat tunog ng notification sa mga cellphone ng mga kapitbahay ay tila isang mitya ng pagsabog. Habang nagtitimpla ng kape si Corazon sa loob ng maliit na opisina ng gara, ipinakita sa kanya ni Nina ang screen ng cellphone nito. "Matingnan niyo ito," kumakalat na sa Facebook group ng barangay. Isang post mula kay Melissa ang nakabalandra sa screen. May kalakip itong litrato ni Corazon na tila lito at pagod kuha noong sa pilitan siyang dinala sa nursing home. Ang caption, panawagan. "Ang aming biyanan na si Corazon Manalo ay tumakas sa pasilidad kagabi. Siya ay may sakit na demensya at posibleng maging agresibo. Sa mga trooper na kinakausap niya, huwag po kayong maniniwala sa mga sinasabi niya dahil hindi na niya alam ang katotohanan." "Mabumalik ka na, nag-aalala kami ni Dario." "Napakaahas mo, Melissa," bulong ni Corazon. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Hindi lang pala pisikal na bahay ang gustong kunin ng kanyang manugang. Gusto rin nitong patayin ang kanyang dangal sa harap ng mga taong nakakakilala sa kanya. Lumusong si Corazon sa labas ng opisina. Nakita niya ang ilang mga kapitbahay na nakadungaw sa kanilang mga bintana, bumubulong, at mabilis na umiiwas ng tingin ng magtama ang kanilang mga mata. Ang hiya, ang matinding pakiramdam ng kahihiyan, ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. "Lola Corazon," lapit ni Mang Teban. "Huwag niyo silang intindihin, alam namin ang totoo." "Teban, hindi sapat na alam niyo ang totoo," sagot ni Corazon. "Kapag naniwala ang barangay na baliw ako, wala nang silbi ang kahit anong dokumentong hawak ko." Maya-maya pa, isang puting sasakyan ng barangay ang huminto sa tapat ng gara. Bumaba si Kapitan Gardo, isang lalaking matagal ng kaibigan ni Manuel pero kilala sa pagiging segurista. Kasunod niya ang 2 tanod at sa likuran nila ang SUV ni Dario.
Bumaba si Dario at Melissa. Si Melissa ay agad na nagtakip ng mukha, gamit ang panyo nagkukunwaring umiiyak. Mabuti naman at ligtas ka, Kapitan, ayan po siya parang wala sa sarili. Lumapit si Kapitan Gardo kay Corazon. Maring Corazon, kailangan niyo munang sumama sa amin sa health center. May report kasi na tumakas kayo at kailangang ma-assess ang inyong mental state. Para na rin ito sa kaligtasan ng mga super. Kapitan Gardo, tumayo ng tuwid si Corazon. Ang kanyang tinig ay malakas at malinaw sapat para marinig ng mga kapitbahay na nakikinig. Magkaibigan kayo ni Manuel. Alam niyo kung paano ako magtrabaho. Sa tingin niyo ba ang isang babaeng nakakaalala sa bawat sentimong utang ng mga super na ito mula noong 1,900 at 90 ay isang ulyanin? Matumigil ka na, sigaw ni Dario. Nakakahiya ka. Pinagtatawanan ka na ng buong barangay. Sinisira mo ang pangalan natin. Ako ba ang sumisira, Dario, o ikaw na nagbebenta ng lupang hindi sa iyo, tata? Hinarap ni Corazon ang kanyang anak. Kapitan, narito ang original na Articles of Cooperation. Nakasaad dito na ang Gara ay hindi pag-aari ni Dario o kahit ni Manuel lang. Ito ay isang trust. Ang pagbebenta nito ng walang pahintulot ng kooperatiba ay isang krimen. Kukunin sana ni Kapitan ang dokumento pero mabilis na sumingit si Melissa. Kapitan, huwag po kayong maniwala riyan. Baka gawa-gawa lang niya yan sa gitna ng kanyang pagkapraning. Dario, ipakita mo ang legal na transfer. Inilabas ni Dario ang folder ng digital transfer. Ito ang kinikilala ng bangko at ng kumpanya, Kapitan. Moderno na ang panahon ngayon. Walang puwang ang mga lumang papel na kinain na ng anay. Nag-aalangan si Kapitan Gardo. Corazon, hindi ko pwedeng husgahan ang legalidad ng lupa. Pero ang utos sa amin ay siguraduhin ang kalusugan mo. Sumama ka na muna ng maayos. Lalapit na ang mga tanod nang biglang humarang ang 30 trooper, hawak ang kanilang mga susi ng jeepney. Ang ingay ng kanilang pagprotesta ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Hindi nyo dadalhin si Lola Corazon, sigaw ni Teban. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Corazon ang isang bagay. Si Melissa ay bahagyang lumayo at muling kinalikot ang kanyang cellphone. May tinawagan ito. Sa talas ng pandinig ni Corazon, narinig niya ang ilang salita. Bilisan nyo. Dalhin nyo na ang bulldozer dito. Ngayon na habang magulo pa. Nanlamig si Corazon. Hindi turnover sa hapon ang plano. Gusto ni Melissa na gibain ang Gara ngayon din para wala nang mabalikan ang mga trooper kahit ano pa ang sabihin ng batas. Kapitan, May mas malaking krimen na mangyayari, Kam. Sigaw ni Corazon. Dario, alam ba ng asawa mo na may kumpanya siyang kausap na hindi mo alam? Napahinto si Dario. Anong sinasabi mo, ma? Tumingin si Corazon kay Melissa na biglang namutla. Dario, accountant ako. Bago ako tumakas sa nursing home, nakita ko ang isang lihim na sub-account sa CoopTrack system. Isang account na tumatanggap ng kickback mula sa developer. Melissa, akala mo ba hindi ko makikita ang pangalan mo roon? Lumingon si Dario kay Melissa. Melissa, anong kickback? Huwag kang maniwala sa kanya, Dario. Sabi ko sa iyo, gumagawa siya ng kwento para pag-awayin tayo. Depensa ni Melissa, pero ang panginginig ng kanyang boses ay hindi maitago. Eksaktong sandaling iyon, isang malakas na tunog ng makina ang narinig mula sa dulo ng kalsada. Isang malaking bulldozer ang paparating, may kasamang 2 itim na kotse ng kumpanya. Ang bulldozer igmon. Sigaw ni Nina. Dario, itigil mo ito, sigaw ni Corazon. Kapag giniba ang pader na iyon, hindi mo na maibabalik ang buhay ng mga taong ito. Ngunit si Dario sa gitna ng pressure at sa udyok ng kanyang asawa ay tila nawalan na ng katuwiran. Ituloy ang demolition. Akin ang lupang ito. Kapitan, alisin niyo ang mga super na yan. Cliffhanger habang papalapit ang bulldozer sa pader ng Gara. Tumayo si Corazon sa gitna ng kalsada, direktang nakaharap sa dambuhalang makina. Bitbit niya ang lumang dokumento at ang tablet. Sa gitna ng tensyon, isang pamilyar na tinig ang sumigaw. Mula sa likuran ng bulldozer, isang tinig na matagal nang hindi naririnig ng lahat. Tumitiling ang bakal ng bulldozer habang dahan-dahang humihinto, ilang pulgada na lamang ang layo mula sa marupok na pader ng Gara. Ang usok ng tambutso nito ay tila isang maitim na ulap na bumabalot kay Corazon na nananatiling nakatayo ng tuwid, walang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Tigil, sabi ko, itigil ang demolition. Ang tinig na iyon ay nanggaling sa isang matandang lalaki
na bumaba mula sa isang lumang kotseng itim. Siya ay si Attorney Victor, ang dating legal counsel ng kooperatiba, at ang taong naging saksi sa bawat pangarap ni Manuel. Attorney Victor Cat, gulat na bulong ni Dario. Napaurong siya ng bahagya tila nakakita ng multo mula sa nakaraan. Dario, itigil mo ang kahibangang ito. Sabi ni Attorney Victor habang naglalakad patungo sa gitna, hawak ang isang dekalibreng folder. Nakatanggap ako ng tawag mula sa iyong ina, at bilang isa sa mga buhay pang trustees ng Manalo Transport Group, hindi ko hahayaang wasakin mo ang pundasyon ng kooperatibang ito nang walang legal na proseso. Legal ang lahat, Attorney Pan. Sigaw ni Melissa na pilit ibinabalik ang kanyang tapang. Hawak namin ang digital transfer. Ang biyenan ko ay wala na sa katuwiran, hindi nyo dapat pinakikinggan ang isang ulyanin. Ulyanin, lumingon si Attorney Victor kay Melissa ng may halong pait. Ang babaeng tinatawag mong ulyanin ay siyang nag-iingat ng mga record na magpapatunay na ang asawa mo ay hindi lamang isang taksil na anak, kundi isang magnanakaw. Dito na sumabog ang tensyon. Habang abala ang lahat sa pagtatalo, si Nina, na kanina patahimik sa gilid, ay biglang tumakbo patungo sa SUV ni Dario. Mabilis niyang binuksan ang pinto sa likod at kinuha ang isang itim na briefcase na laging bitbit ni Dario. Nina, anong ginagawa mo? Ibalik mo yan, sigaw ni Dario. Habang sinusubukan niyang habulin ang kapatid, hinarang siya ng 3 malalaking chopper sa pangunguna ni Mang Teban. Huwag ngayon, Dario. Hayaan mong magsalita ang kapatid mo, mariing sabi ni Teban. Nanginginig ang mga kamay ni Nina habang binubuksan ang briefcase. Inilabas niya ang isang asul na folder at ilang mga dokumentong may tatak ng isang lending company. Attorney, tingnan niyo ito. Hikbi ni Nina, ang kanyang boses ay puno ng puot at pagsisisi. Dario, akala ko ba ay tinutulungan mo kami? Sabi mo kailangang ibenta ang bahay dahil ninakawan tayo ni Lito, na ang asawa ko ang dahilan kung bakit tayo malulubog sa utang. Hinarap ni Nina ang kanyang ina, ang mga luha ay malayang dumadaloy. Mapatawarin niyo ako, pinagbantaan ako ni Dario. Sabi niya kung hindi ako papayag na ilipat ang pangalan ng bahay sa kanya, ipapakulong niya si Lito. Pinakita niya sa akin ang mga peking records na ninakaw daw ni Lito ang pondo ng maintenance. Lumingon si Nina kay Dario na ngayon ay namumutla na tila isang bangkay. Pero heto ang katotohanan. Nakita ko na sa briefcase mo, ikaw ang kumuha ng pera, Dario. Ginamit mo ang pangalan ni Lito para pagtakpan ang pagkatalo mo sa sugal. At heto ang kasunduan niyo ni Melissa sa developer. May 3 milyong piso na pala kayong natanggap na down payment. Nagkaroon ng nakakangilong katahimikan sa buong barangay. Ang mga kapitbahay na dati ay nagbubulungan tungkol sa kabaliwan ni Corazon ay tumingin ngayon kay Dario at Melissa nang may pandidiri. Ang hiya na pilit ibinabagsak ni Dario sa kanyang ina ay bumalik sa kanya ng 10 ulit ang bigat. Dario, totoo ba ito? Tanong ni Kapitan Gardo, ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Kapitan, hindi. Sinisira lang nila ako, gawa-gawa lang yan ni Nina. Pilit na depensa ni Dario, pero wala nang naniniwala sa kanya. Lumapit si Corazon sa kanyang anak. Sa bawat hakbang niya, tila nababawasan ang pagkatao ni Dario. Huminto si Corazon sa harap nito at tinitigan siya ng may halong awa at pait. Ang akala mo ba, Dario, ay pera lang ang kinuha mo? Mahinang sabi ni Corazon, sapat lang para marinig ni Dario. Kinuha mo ang dangal ng kapatid mo. Kinuha mo ang katahimikan ng pamilya ni Nina. At higit sa lahat, pinatay mo ang tiwala ko sa iyo bilang panganay kong anak. Makailangan ko lang ng pera. Mababayaran ko rin yon. Pabulong na sagot ni Dario, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Hindi nababayaran ng pera ang sugat sa kaluluwa, Dario, sagot ni Corazon. Accountant ako, alam ko kung paano ayusin ang mga numero, pero ang pagkakamaling ito, hindi na ito kayang balansehin ng kahit anong audit. Hinarap ni Corazon si Attorney Victor. Attorney, ituloy ang demanda. Ipakita ang lahat ng ebidensya sa pulisya. At kapitan, hiling ko na paalisin ang bulldozer na ito sa aking bakuran. Ngayon din. Cliffhanger, habang paalis ang bulldozer at ang kinatawan ng developer si Melissa, ay biglang tumawa ng mapait. Akala nyo ba ay panalo na kayo, Dario? Sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila kung kanino talaga nakasangla ang orihinal na titulo ng lupang ito. Napalingon si Corazon, isang bagong kaba ang bumangon sa kanyang dibdib. May isang lihim pa palang hindi nabubunyag, isang lihim na maaaring tuluyang magpatumba sa kooperatiba.
Ang tawa ni Melissa ay tila isang matalas na tunog ng nababasag na kristal sa gitna ng katahimikan ng Barangay San Roque. Ang bawat halakhak niya ay puno ng lason, isang huling pagtatangka na hilahin pababa si Corazon sa gitna ng tagumpay nito. Bakit ka tumatawa, Melissa? Wala nang nakakatawa sa sitwasyon niyo, maring sabi ni Attorney Victor. Nakakatawa dahil akala niyo ay sapat na ang mga lumang papel niyo'y. Sagot ni Melissa habang dinuduro si Corazon. Dario, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila kung nasaan ang orihinal na titulo ng lupa. Napatingin ang lahat kay Dario. Ang panganay na anak ni Corazon ay hindi makatingin ng diretso. Ang kanyang mga balikat ay nakasagsag, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Attorney, wala na sa amin ang titulo. Isinangla ko kay Don Rafael. Kay Don Rafael, bulalas ni Mang Teban. Ang kanyang mukha ay napuno ng takot. Ang kilalang loan shark sa kabilang bayan, Dario, hayop ka. Alam mo kung gaano kadelikado ang taong iyon. Naramdaman ni Corazon ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang titulo ng garaang kaisa-isang piraso ng papel na nagpapatunay sa pag-aari ng pamilya at ng kooperatiba ay nasa kamay na ngayon ng isang taong walang awa. Ang sanglatira na ginawa ni Dario ay nangangahulugang anumang oras ay pwedeng kunin ni Don Rafael ang lupa nang walang abiso ng korte. Magkano, Dario? Mahinang tanong ni Corazon. Magkano ang halaga ng buhay namin na isinugal mo? 5 milyon matsagkan, pabulong na sagot ni Dario. Kailangan ko ng pambayad sa mga utang ko sa sugal at sa na-scam na investment. Sabi ni Melissa, mabilis lang mababawi kapag naitayo na ang kondo rito. 5 milyon? Napasandal si Corazon sa balikat ni Nina. Dario, ang lupang ito ay nagkakahalaga ng mahigit 20 milyon. Ibinenta mo ang kinabukasan ng 30 pamilya para sa 5 milyon. Huwag niyo na kaming sermonan, bulyaw ni Melissa. Ngayong hapon ang deadline. Kapag hindi na ibigay ang pera o hindi natuloy ang turnover sa developer, kukunin ni Don Rafael ang lupa. At alam niyo naman si Don Rafael, hindi bulldozer ang dala niya kundi mga lalaking may baril. Sa gitna ng desperasyon, naalala ni Corazon ang isang bagay. Isang bagay na binabanggit ni Manuel tuwing gabi noong bago ito pumanaw. Koring ang titulo ay piraso lang ng papel sa mata ng gobyerno, pero ang kaluluwa ng kooperatiba ay nasa selyadong kasunduan. Attorney Victor, ang lumang safe sa loob ng opisina, mabilis na sabi ni Corazon. Ang safe na hindi kailanman na-reset ang password simula noong 1982. Mabilis silang pumasok sa loob ng opisina. Sinundan sila ni Dario at Melissa na tila naguguluhan. Sa isang madilim na sulok sa ilalim ng mga lumang gulong at trapal, naroon ang isang maliit, ngunit mabigat na safe. Dario, subukan mong buksan ito, utos ni Corazon. Mailang taon na yan, walang nakakaalam ng code niyan. Sinubukan na namin ni Melissa noon pa pero ayaw bumukas, inis na sabi ni Dario. Dahil ang hinahanap nyo ay mga petsa ng kaarawan nyo, sagot ni Corazon. Subukan mo ang petsa kung kailan unang bumiyahe ang unang jeepney ni tatay mo. Inilagay ni Corazon ang code 051-258. May narinig silang malakas na click. Bumukas ang pinto ng safe. Sa loob ay walang ginto o pera. Ang naroon ay isang makapal na ledger na balot ng telang pula. Sa loob nito ay ang orihinal na Articles of Cooperation and Perpetual Trust. Kinuha ito ni Attorney Victor at mabilis na binasa ang mga huling pahina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Diyos ko, Corazon, tama ka. Anong nakalagay, Attorney? Tanong ni Mang Teban. Nakalagay dito sa ilalim ng Section 12, Protection of Collective Assets, na ang titulong hawak ni Dario ay isang operator's title lamang. May nakatagong encumbrance o habol ang kooperatiba na hindi pwedeng burahin sa Registry of Deeds. Nang walang pirmang pisikal ng bawat miyembro, paliwanag ni Attorney. Ibig sabihin ang pagkakasangla ni Dario kay Don Rafael ay void ab initio, walang bisa mula sa simula. Hindi pwedeng isangla ang lupang ito bilang personal na ari-arian dahil ito ay isang co-op trust. Napaupo si Melissa sa sahig. Hindi pwede yan. Sabi ng abogado ng developer, malinis ang titulo. Malinis dahil hindi nila alam ang tungkol sa lumang kasunduang ito, sagot ni Corazon. Ang sistemang digital nyo ay hindi nakikita ang kasaysayan ng pawis at dugo na nakasulat sa papel na ito. Ngunit bago pa sila makapagdiwang, isang serya ng maiitim na SUV ang huminto sa labas ng gara.
Bumaba ang 4 na lalaking nakabarong at may suot na sunglasses. Ang isa sa kanila ay may hawak na isang itim na bag at isang pamilyar na dokumento. Si Don Rafael, bulong ni Teban, ang boses ay puno ng kaba. Pumasok ang isang lalaking may katandaan, ngunit ang awtoridad ay mababakas sa bawat kilos. Si Don Rafael. Tumingin siya sa paligid, binaliwala ang mga trooper at direktang tumingin kay Dario. Dario, nasaan ang pera ko? Ang tanong ni Don Rafael. O ang pirma para sa turnover, oras na. Don Rafael, may problema po, ang pautal-utal na sabi ni Dario. Humarap si Corazon kay Don Rafael. Hindi siya natinag. Hawak niya ang makapal na ledger na parang isang panangga. Don Rafael, ako ang may-ari ng lupang ito. At ang anak ko ay nagbigay sa iyo ng isang titulong walang kwenta, sabi ni Corazon nang may buong katapangan. Tumingin si Don Rafael kay Corazon, tila sinusukat ang lakas ng matanda. Sino ka? Ako si Corazon Manalo, ang babaeng magpapatunay sa iyo na ang perang nilabas mo ay naglaho dahil sa kasakiman ng anak ko at sa katangahan mo na hindi nag-imbestiga sa kasaysayan ng lupang ito. Cliffhanger, ngumiti ng mapanganib si Don Rafael at inilabas ang kanyang baril, inilapag ito sa mesa ng opisina. Ayaw ko ng kwento, matanda. Gusto ko ng lupa o ng buhay ng anak mo. Pili ka. Ang malamig na bakal ng baril sa ibabaw ng lumang mesa ay tila nagpatahimik sa buong silid. Si Dario ay napaluhod sa takot, ang kanyang mukha ay pawis na pawis habang si Melissa ay nagtago sa likod nito, nanginginig sa sindak. Pumili ka, matanda, simondohan nata. Ulit ni Don Rafael, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Ang lupa o ang buhay ng anak mo, 5 milyon ang kinuha niya sa akin. At hindi ako lumalabas sa isang transaksyon na lugi. Tinitigan ni Corazon ang baril, pagkatapos ay itinaas ang kanyang tingin sa mga mata ni Don Rafael. Walang panginginig sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malamig at kalkulado na tingin ng isang veteran accountant ang kanyang ibinalik. Don Rafael, alam mong hindi ako natatakot sa baril mo, mahinahong simula ni Corazon. Pero mas dapat kang matakot sa sasabihin ko sa iyo ngayon bilang isang negosyante. Kumunot ang noo ni Don Rafael. Anong pinagsasabi mo? Negosyante ka, Don Rafael. Ang layunin mo ay kumita, hindi ang makulong, patuloy ni Corazon habang itinaturo ang Articles of Cooperation na hawak ni Attorney Victor. Kapag ginamit mo ang banta o dahas para makuha ang lupang ito, automatikong mag-issue si Attorney Victor ni injunction sa korte. Ang lupang ito ay magiging subject sa isang napakahabang legal dispute na aabot ng 10 taon. Walang real estate company ang bibili ng lupang may kaso. Ibig sabihin, ang 5 milyon mo magiging basurang papel na hindi mo mapapakinabangan. Napatingin si Don Rafael kay Attorney Victor na tumango bilang pagpapatunay sa sinabi ni Corazon. At bukod doon, dagdag ni Corazon. Kapag pinatay mo si Dario o pinalayas mo kami ng ilegal, ang buong kooperatiba ng mga trooper ay magrarally sa harap ng munisipyo. Ang kapulisya at ang media ay papasok. Sa tingin mo ba ay mananatiling ligtas ang mga illegal mong negosyo kapag pumasok na ang investigasyon sa pautang mo? Natahimik si Don Rafael. Matalas ang kanyang isip at alam niyang may punto ang matanda. Si Dario ay isang maliit na isda lamang, ngunit ang lupang ito ay isang malaking bitag kapag pilit niyang kinuha. Anong gusto mong mangyari, matanda? Tanong ni Don Rafael, dahan-dahang binabawi ang kanyang baril at isinisilid ito sa kanyang jacket. Bukas ng hapon magkakaroon ng pampublikong pagtitipon sa barangay hall, sagot ni Corazon. Lahat ng trooper, ang kapitan, ang kinatawan ng developer, at ang mga anak ko ay naroon. Haharapin ko ang lahat ng numero. Gagawin kong legal ang lahat ng proseso para mailabas ang totoong halaga ng pondo. Doon, sisiguraduhin ko na ang utang ni Dario sa iyo ay mababayaran sa pamamagitan ng kanyang mga personal na ari-arian at ng kanyang nararapat na parte matapos ayusin ang pagnanakaw niya sa kooperatiba. Pumunta ka bukas, Don Rafael, at doon mo kunin ang pera mo ng malinis at walang kaso. Tinitigan ni Don Rafael si Corazon ng ilang segundo bago biglang tumawa ng mahina. May tapang ka, matanda, mas may utak ka kaysa sa kahiyahiyang anak mo. Sige, dadating ako bukas sa barangay. Pero kapag linuko mo ako, sisiguraduhin kong walang natitirang gara na babalikan ang mga trooper mo. Mabilis na umalis si Don Rafael kasama ang kanyang mga tauhan.
Nang makalabas sila na pasandal si Dario sa pader, umiiyak sa sobrang takot. Salamat ma. Umiiyak na pabulong ni Dario habang sinusubukang hawakan ang kamay ng ina. Ibinawi ni Corazon ang kanyang kamay. Huwag mo akong pasalamatan, Dario. Hindi kita iniligtas dahil mahal kita bilang anak. Iniligtas kita dahil kailangan mong mabuhay para bayaran ang bawat sentimong ninakaw mo sa mga taong ito. Nang sumapit ang gabi, ang buong gara ay naging isang puk ng paghahanda. Ang mga trooper ay naglagay ng mga ilaw at nagdala ng pagkain. Sa gitna ng gara, naglagay sila ng isang mahabang mesa kung saan nagtipon-tipon ang lahat para sa hapunan. Inihanda ni Mang Teban at ng kanyang asawa ang simpleng lugaw at tuyo. Nakaupo si Corazon sa dulo ng mesa, napapalibutan ng mga trooper at ng kanilang mga pamilya. Ang init ng pagsasama ng masipag na komunidad ay napakalayo sa malamig na kapaligiran ng bahay Pag-asa na iniwan niya. Lola Corazon, kain po kayo, alok ng isang maliit na bata na anak ng isa sa mga trooper habang inaabot ang isang platong lugaw. Ngumiti si Corazon at hinaplos ang buhok ng bata. Salamat, apo. Sa kabilang sulok ng gara nakaupo sina Dario at Melissa malayo sa lahat. Walang lumalapit sa kanila. Ang pader ng kahihiyan na itinayo nila laban kay Corazon ay naging sarili nilang kulungan. Habang lumalalim ang gabi, pumasok si Corazon sa loob ng lumang opisina kasama si Nina at Attorney Victor. Inihanda nila ang lahat ng audit files, ang mga resibo at ang articles of cooperation. Ang bawat numero ay dinala sa tamang pwesto. Si Corazon ay hindi na lamang isang ina na nasaktan. Siya ay ang korte ng katarungan na nakahanda para sa bukas. Nang mag-aalas 2 ng madaling araw habang tulog na ang karamihan sa mga trooper na nagbabantay, nakarinig si Dario ng isang mahinang kaluskos sa labas ng kanilang kotse. Pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niyang wala sa tabi niya si Melissa. Mabilis na lumabas si Dario at nakita si Melissa na nagmamadaling bitbit ang dalawang malaking bag patungo sa kalsada kung saan may naghihintay na taxi. Melissa, anong ginagawa mo? Tanong ni Dario habang tumatakbo patungo sa asawa. Humarap si Melissa, ang kanyang mukha ay walang anumang pagmamahal o pagsisisi. Dario, tapos na tayo. Tingnan mo ang sarili mo, wala ka ng pera, baon ka sa utang kay Don Rafael at makukulong ka pa kapag itinuloy ng ina mo ang kaso bukas. Ayaw kong madamay sa pagbagsak mo. Ano, pero magkasama tayo rito, Melissa? Ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ang lahat ng ito. Sigaw ni Dario habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. Kasalanan mo dahil naniwala ka. Malamig na sagot ni Melissa bago pumasok sa taxi. Salamat na lang sa 3 milyong down payment na pumasok sa personal account ko. Magdusa ka, kalaro ng ina mo. Pinatatak ng taxi ang makina at mabilis na humarurot palayo, iniwan si Dario na nakaluhod sa gitna ng madilim at maalikabok na kalsada. Ang taong pinagpalit niya para sa kanyang sariling ina ay tuluyan na siyang inabandona matapos makuha ang lahat ng kapakinabangan. Nakatayo sa may bintana ng opisina si Corazon, pinapanood ang kanyang anak na umiiyak sa gitna ng kalsada. Walang galit sa mga mata ng matanda, kundi isang malalim na pait at awa. Dumating na ang karma ni Dario. At bukas sa harap ng buong barangay, ang huling hatol ay ibababa na. Ang barangay hall ng San Roque ay tila naging isang korte sa ilalim ng init ng araw. Punong-puno ang loob ng mga trooper, mga kapitbahay, at mga kinatawan ng kumpanya ng real estate. Sa harap nakaupo si Kapitan Gardo at si Attorney Victor. Sa kabilang panig naroon si Don Rafael. Natahimik ngunit mapanganib ang aura, pinagmamasdan ang bawat kilos ng pamilya Manalo. Pumasok si Corazon na suot ang kanyang pinakamalinis na blusa. Hindi siya mukhang isang pasyenteng tumakas sa nursing home. Siya ay mukhang isang reynang handang bawiin ang kanyang trono. Sa tabi niya ay si Nina na may dalang mga folder at si Mang Teban na kinakatawan ang lahat ng trooper. Simulan na natin ang pagtitipon na ito, ani Kapitan Gardo. Narito tayo para linawin ang katotohanan tungkol sa pagmamay-ari ng Manalo Garage at ang mga alegasyon ng pagnanakaw. Tumayo si Corazon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Bago tayo mag-usap tungkol sa lupa, pag-usapan muna natin ang tungkol sa aking katuwiran. Sinabi ng aking anak na si Dario na ako ay ulyanin, na ako ay may demensya. Kinuha ni Corazon ang isang makapal na ledger. Ito ang record ng kooperatiba noong taong 1975.
Sa buwan ng Agosto, bumili tayo ng 3 set ng makina para sa unit ni na Mang Teban Mang Carding at Mang Jose. Ang halaga noon ay saktong 120,000 piso na binayaran natin sa pamamagitan ng hulugan sa loob ng 2 taon. Ang huling sentimo ay nabayaran noong 15 ng Setyembre, 1,900 at 77 2 ng hapon. Nagtaka ang lahat. Tumingin si Corazon kay Dario na nakaupo sa isang sulok na kayuko at nanlilimahid ang hitsura. Dario, naaalala mo ba iyon? Yun ang araw na binilhan kita ng unang computer mo dahil sabi mo ay gusto mong mag-aral ng accounting para tulungan ako. Pero tignan mo, ang computer na binili ko ay ginamit mo para burahin ang pagkatao ko. Mareng Corazon, sapat na iyon, sabi ni Kapitan Gardo na halatang hanga sa talas ng isip ng matanda. Malinaw sa aming lahat na mas matalas pa ang isip mo kaysa sa aming lahat dito. Ngayon, Attorney Victor, baling ni Corazon sa abogado, ipakita ang katotohanan tungkol sa lupa. Tumayo si Attorney Victor at inilatag ang orihinal na Articles of Cooperation and Perpetual Trust. Narito ang dokumentong itinago ni Manuel at Corazon. Ayon sa Section 12, ang lupang kinalalagyan ng gara ay isang collective trust. Kahit ang pamilya Manalo ay walang karapatang ibenta ito nang walang pagsang-ayon ng 75% ng mga miyembro ng kooperatiba. Sa makatuwid, ang pirma ni Dario sa digital transfer at ang pagkakasangla ng titulo kay Don Rafael ay walang bisa sa mata ng batas. Nagkagulo ang mga kinatawan ng kumpanya ng real estate. Ang kanilang mga abogado ay mabilis na nag-usap-usap. Si Don Rafael ay tumayo, ang kanyang mukha ay madilim. Ibig sabihin wala akong makukuha ng... Tanong ni Don Rafael. May makukuha ka, Don Rafael? Sagot ni Corazon. Hinanap ko ang lahat ng personal na ari-arian ni Dario. Ang kanyang SUV, ang kanyang bahay sa syudad na kinuha gamit ang pondo ng co-op, at ang natitirang balanse sa kanyang mga account. Lahat iyon ay isusuko namin sa iyo para mabayaran ang 5 milyong utang niya. Hindi sapat, pero iyon lang ang makukuha mo nang hindi ka nakakasuhan ng illegal possession ng lupang ito. Tumingin si Don Rafael kay Dario na ngayon ay nanginginig na sa takot. Pagkatapos ay tumingin siya kay Corazon. Matanda, maswerte ang anak mo dahil mayroon siyang ina na tulad mo. Sige, tatanggapin ko ang settlement. Ayaw ko ng sakit ng ulo sa korte. Nang makaalis si Don Rafael at ang mga kinatawan ng developer, humarap si Corazon sa kanyang anak. Si Dario ay dahan-dahang lumapit at lumuhod sa paanan ng kanyang ina sa harap ng lahat ng tao. Ma, patawarin niyo ako. Iniwan na ako ni Melissa. Wala na akong kahit ano. Hikbi ni Dario. Nabulag ako sa pera. Akala ko ay madali lang ang lahat. Tumingin si Corazon sa kanyang panganay. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang napakabigat na pait. Dario, pinatawad na kita bilang ina mo sa sandaling pumasok ako sa bulwagang ito. Pero ang katarungan ay hindi tungkol sa damdamin ko. Ito ay tungkol sa mga taong ninakawan mo. Lumapit si Mang Teban. Dario, dahil sa ginawa mo, maraming trooper ang hindi nakapag-uwi ng sapat na pagkain sa kanilang pamilya. Maraming jeep ang hindi naisayos. Nina, tawag ni Corazon sa anak. Ipakita ang huling desisyon ng board. Inilabas ni Nina ang isang dokumento. Dahil sa mga ebidensya ng malversation of funds at forgery, tinatanggal na ng board si Dario Manalo bilang general manager ng kooperatiba. Lahat ng kanyang shares ay gagamitin para bayaran ang mga ninakaw na pondo. At bilang kapalit ng hindi namin pagpapatuloy ng kasong kriminal, si Dario ay magsisilbi bilang dispatcher at utility worker sa gara sa loob ng 5 taon nang walang sweldo kundi pangkain lamang. Dito mo matututunan ang halaga ng bawat sentimong kinuha mo. Nagulat ang lahat. Isang parusang hindi kulungan, kundi isang habambuhay na paalala ng kanyang kahihiyan at ang pagkakataong magbayad ng utang na loob. Tatanggapin mo ba, Dario, o mas gusto mo sa kulungan? Tanong ni Corazon. Tatanggapin ko. Sagot ni Dario habang isinusubsob ang mukha sa sahig. Tumayo si Corazon at hinarap ang lahat ng mga super. Mga anak, ang gara ay mananatiling bukas. Ang bahay ko ay mananatiling bahay nyo. Hindi tayo mabubura sa sarili nating tahanan. Isang malakas na palakpakan at hiyawan ang umalingaw-ngaw sa barangay hall. Si Corazon ay muling nakatayo ng matuwid. Ang kanyang dignidad ay hindi lamang naibalik.
Ito ay naging simbolo ng katatagan para sa lahat. Ngunit sa gitna ng selebrasyon lumapit si Nina kay Corazon at bumulong. Mapaano si Melissa nakaalis na siya kagabi dala ang 3 milyon? Ngumiti ng mapait si Corazon. Huwag kang mag-alala Nina, accountant ako, di ba? Bago siya nakaalis nagpadala na ako ng report sa AMLC, Anti-Money Laundering Council, tungkol sa mga illegal na transfer sa account niya. Sa oras na ito baka naharang na siya sa airport. Cliffhanger, sa huling sandali ng kabanata isang eksena sa airport ang ipinakita. Si Melissa habang hila ang kanyang mga maleta ay hinarang ng 2 pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at takot nang pusasan siya sa harap ng maraming tao. Ang karma ay hindi natutulog at para kay Corazon ang bawat numero ay dapat magbalanse sa huli. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng mga makina ng jeepney sa madaling araw ay tila naging isang pamilyar na oyayi sa pandinig ni Corazon. Nakaupo siya sa balkonahe ng kanyang bahay, ang bahay na minsan nang tinangkang burahin sa kanyang alaala, habang humihigop ng mainit na kape. Ang amoy ng pandesal at ang sariwang hangin ng Cebu ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaang matagal niyang hindi naramdaman. Sa ibaba sa mismong gara, nakikita niya ang isang lalaking may suot na kupas na t-shirt at maong abalang naglilista ng mga plaka at oras ng pag-alis ng mga jeep. Si Dario iyon. Wala na ang kanyang mamahaling relo at ang mapagmataas na tindig. Ang kanyang balat ay naging sunog na sa araw at ang kanyang mga kamay ay may mga itim na dumi ng langis at grasa. Dario, ang unit ni Mang Jose, dapat kanina pang 6:00 yan. Bilisan mo, sigaw ni Mang Teban. Opo Mang Teban, pasensya na po, inaayos ko lang ang logbook, sagot ni Dario ng may pagpapakumbaba. Walang reklamo, walang pabalang na sagot. Sa bawat sigaw ng mga trooper na dati, ay kinukutya niya isang tahimik na opo ang kanyang tugon. Ito ang kanyang penitensya. Hindi siya ikinulong ni Corazon sa rehas na bakal, kundi sa rehas ng sarili niyang konsensya at sa hirap ng trabahong dati niyang minaliit. Sa loob ng opisina naroon si Nina. Siya na ang humahawak ng pang-araw-araw na operasyon ng kooperatiba sa ilalim ng gabay ni Corazon. Natuto na si Nina na tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang kanyang asawa na si Lito ay muling nakakuha ng trabaho at unti-unti na nilang nababayaran ang mga utang na iniwan ng panloloko ni Dario. Maheto na po ang audit report para sa buwang ito, sabi ni Nina habang lumalapit sa ina at humahalik sa pisngi nito. Balanseng-balanse po hanggang sa huling sentimo. Ngumiti si Corazon habang sinusuri ang mga numero. Magaling Nina. Tandaan mo ang bawat numero rito ay hindi lang tinta sa papel. Buhay ito ng mga trooper natin. Huwag mo silang bibitawan. Opo ma, hinding-hindi ko na po makakalimutan yan. Pumasok si Corazon sa loob ng bahay at tumigil sa harap ng altar. Naroon na muli ang larawan ni Manuel. Malinis may mga sariwang bulaklak at ang salamin ay wala ng basag. Ang kandila ay nagniningning tila nagbibigay ng init sa buong tahanan. Manuel, maayos na ang lahat, bulong ni Corazon. Ang mga bata, natuto na. Ang kooperatiba, ligtas na. Hindi ko hinayaang mawala ang sinimulan natin. Isang hapon habang nag-aayos si Corazon ng mga lumang dokumento, lumapit si Dario sa pintuan. Hindi siya pumasok na natili siya sa labas bilang tanda ng paggalang. Pwede po bang makipag-usap? Mahinang tanong ni Dario. Pasok ka Dario, sagot ni Corazon nang hindi tumitingin. Dahan-dahang lumapit si Dario at lumuhod sa harap ng kanyang ina. Ma, alam ko pong malayo pa bago ko mabura ang lahat ng sakit na naibigay ko sa inyo. Pero gusto ko lang pong magpasalamat. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko, binigyan niyo pa rin ako ng pagkakataong maging bahagi ng pamilyang ito. Tinitigan ni Corazon ang kanyang panganay. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito, isang pagsisising hindi na kailangan ng mga salita. Dario, ang pagpapatawad ay hindi parang utang na kapag nabayaran ang halaga ay tapos na. Ito ay isang proseso. Sa ngayon, sapat na sa akin na nakikita kitang nagsisikap na maging marangal na tao. Balita ko po, nahatulan na si Melissa. Sabi ni Dario, ang boses ay may halong lungkot, pero tanggap na ang katotohanan. Oo, 5 taon para sa money laundering at fraud, sagot ni Corazon. Pinili niya ang madaling daan, kaya doon siya dinala ng sarili niyang mga paa. Sana ay magsilbi itong aral sa kanya. Lumabas si Corazon sa balkonahe kasama si Dario. Pinanood nila ang huling biyahe ng mga jeepney para sa araw na iyon.
Ang mga trooper ay kumakaway kay Corazon habang dumadaan at ang tunog ng mga busina ay tila isang pagkilala sa kanilang inay Corazon. Ang bahay pag-asa na dati ay naging kulungan niya ay isa na lamang malabong alaala. Ang tunay na pag-asa ay wala sa mga pader ng isang pasilidad, kundi sa loob ng isang tahanan kung saan may katarungan, respeto at tunay na pagmamahalan. Hindi na siya ang inang binura. Siya ang inang muling sumulat ng kasaysayan ng kanyang pamilya gamit ang tinta ng katotohanan at ang lakas ng kanyang paninindigan. Habang lumulubog ang araw sa Cebu, ang bawat jeepney na bumabalik sa Gara ay parang mga anak na umuuwi sa kanilang ina. At si Corazon sa dulo ng kanyang mahabang laban ay sa wakas ay nakahanap ng kanyang perpektong balanse. Isang taon matapos ang kaganapan, ang Manalo Transport Cooperative ay naging modelo ng tagumpay sa buong rehiyon. Hindi sila nagpasakop sa malalaking kumpanya, sa halip sila mismo ang nag-modernize ng kanilang mga unit nang hindi nawawala ang kanilang pagmamay-ari. Si Corazon ay nagtayo ng isang maliit na paaralan sa loob ng Gara, isang vocational school para sa mga anak ng trooper na gustong mag-aral ng accounting at management. Ang kanyang layunin, siguraduhin na walang sinumang anak ang muling mabubulag ng pera dahil sa kawalan ng kaalaman sa tamang pagpapahalaga. Sa bawat graduation, ang laging sinasabi ni Corazon sa kanyang mga estudyante, sa accounting, kailangang magbalanse ang debit at credit. Pero sa buhay, siguraduhin nyo na ang dangal nyo ay laging higit kaysa sa inyong yaman. Dahil ang pera ay pwedeng manakaw, pero ang inyong pangalan ay kayo lang ang pwedeng bumuo o sumira. At sa gitna ng selebrasyon, palaging naroon si Dario, sa gilid tahimik na nagsisilbi, habang si Nina ay proud na nag-aabot ng mga diploma. Ang pamilya Manalo ay hindi na perpekto. May mga peklat na ang kanilang relasyon, ngunit sa mga peklat na iyon, nagmula ang kanilang bagong lakas. Ang inay Corazon ay nanatiling accountant ng kanilang buhay, tinitiyak na bawat pagkakamali ay naitatama at bawat sakripisyo ay nagbubunga ng katarungan.